Sa Wyoming noong 1882, namumuhay mag-isa ang magkapatid na sina Lucas at Jacob Hollister matapos mamatay ang kanilang mga magulang. Ginagampanan ni Lucas ang responsibilidad sa bukid at tinuturuan si Jacob magbasa't magsulat. Sa gitna ng taglamig, pinipilit nilang mabuhay sa kabila ng kalungkutan at kahirapan bilang mga ulila. Nagpunta sina Lucas at Jacob sa bayan ng Hyattsville para magbenta ng baboy, ngunit mababa ang alok. Dahil sa pangangailangan, ibinenta ni Lucas ang isa nilang kabayo sa halagang $30. Pagkatapos bumili ng pagkain, inalok sila na ibenta ang kanilang lupa, ngunit tumanggi si Lucas. Sa pag-uwi, nakita niyang inaapi si Jacob at ninanakawan ng candy. Pinagtanggol niya ito at nasaktan ang isa sa mga bully. Nagalit ang ama nitong si Charles Gantry, ngunit pinayuhan si Lucas ng may-ari ng tindahan na kunin si Jacob at umuwi na agad. Dumating sa bahay ni na Lucas sina Gantry at ang anak nito para singilin umano ang utang dahil sa pagkakasugat ng bata. Tinutukan sila ni Lucas ng baril, ngunit inalok ng ama na siya na lang ang magtrabaho para kay Lucas kapalit ng kontrata. Binalaan siyang babalik kinabukasan. Kinagabihan, habang pinapatulog si Jacob, tinanong nito si Lucas tungkol sa kanilang ina, ngunit inamin ni Lucas na hindi na niya ito maalala. Lumabas siya ng bahay at humagulgol sa bigat ng kanyang mga problema. Kinabukasan, muling nakita ni Lucas ang lobo at hinabol ito gamit ang rifle. Sa pagtugis, aksidente niyang nabaril si Charles Gantry. Dahil sa dating alitan nila, agad siyang hinatulang may sala at sinentensyahan ng bitay, kahit bata pa siya at mahirap ang kalagayan. Si Evelyn Bassett, ang matandang tiyahin ni Lucas, ay nagpunta sa Hyattsville upang subukan at palayain si Lucas, na sa kanyang pananaw ay biktima ng hindi makatarungang paglilitis. Nagbanta siya na kukuha ng abogado upang iapela ang hatol. Sa kanyang pagbisita kay Lucas sa kulungan, ipinarating ni Evelyn na tila walang nakikinig sa kanyang pagsisikap na ituwid ang mali. Nagtanong si Lucas tungkol kay Jacob. At sinabi ni Evelyn na dadalhin ito sa bahay ampunan dahil hindi na niya kayang alagaan ang bata. Sa gitna ng emosyonal na pag-uusap, nagtanong si Lucas kung bakit nagpunta si Evelyn kung wala naman siyang magagawa para sa kanila. Tugon ni Evelyn, mahalaga sa kanya ang kanilang ina at humingi siya ng paumanhin sa kakulangan ng kanyang tulong. Isang lalaki na dumating sa bahay ng isang bata. Sa kanyang pagdating, tiningnan niya ang paligid at nanalangin sa puntod ng mga magulang ng bata. Si Deputy Sheriff Woodhelm mula sa Ledford, maagang naghahanda para sa kanyang araw. Narinig niya ang pag-ubo ng kanyang batang anak na si Benjamin na unti-unting namamatay. Nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ni Wood at ng kanyang asawa, kung saan tinanong siya ng kanyang asawa kung galit siya sa kanilang anak dahil sa kanyang kalagayan. Ang tanong na ito ay nagdulot ng labis na pagkabigla at sakit kay Wood. Sa kabila ng kanyang pangulila at pagdaramdam, nagpasya si Wood na umalis, habang ang kanyang asawa ay napahagulhol sa pag-iyak. Si Wood at ang kanyang kasama na si Drom ay lumabas upang harapin ang 5 lasing na tulisan na pumatay sa isang pamilyang katutubo. Sa gitna ng sagupaan, si Wood ang unang nagpaputok ng itutok ng isa sa mga tulisan ang shotgun sa kanya. Sa labanan, napatay nila ang 5 tulisan, ngunit sa kasamaang palad, napatay din ang isa sa kanilang mga kasamahan. Sa huli, natagpuan ni Wood ang batang dinukot ng mga tulisan. Si Jacob ay natutulog sa kulungan kung saan nakakulong si Lucas. Si Bill, ang may-ari ng tindahan, ay dinala si Lucas sa isang ligtas na lugar, ngunit malungkot na sinabing hindi sila maaaring tumira doon. Nagalit si Bill sa isang deputy na nagbigay ng bastos na komento tungkol kay Lucas na binigyang diin na bata pa ito.
Habang naglalakad si Bill sa bayan, nakita niya ang isang bitayang isinasagawa na tila naglalayong patayin si Lucas. Kinagabihan, nagtangkang palayain ni Harland si Lucas sa kulungan, ngunit hindi siya agad nakilala ni Lucas, kaya sumigaw ito. Dahil dito, sinapak siya ni Harland at tumakas na may dalang rifle. Hinarap siya ni Bill na may baril, ngunit ibinaba ito nang makilala si Harland. Bago umalis, binalaan ni Harland si Bill na ang susunod sa kanila ay makikipagkamay sa demonyo. Kinabukasan, maraming tanong si Lucas, ngunit tumanggi si Harland na sumagot. Sinabi niyang kailangan nilang magmadali sa paglalakbay at sundin ni Lucas ang lahat ng kanyang utos. Sa Hyattsville, nalamang napatay sina Sheriff Tom Long at ang kanyang mga deputy sa pag-atake ni Harland, kaya't bumuo ng grupo upang tugisin sina Harland at Lucas. Samantala, sa Ledford, si Wood ay lasing at depresyon nang kumprontahin siya ng isang lalaki sa saloon ukol sa kanyang pagkabigong protektahan ang iba. Muntik niya itong patayin ngunit pinigilan siya ni Drum. Pagkatapos, inamin ni Wood na hindi siya naniniwala sa Diyos dahil sa paghihirap ng kanyang anak at sa masasamang karanasang pinagdaanan niya. Nagpatuloy sa paglalakbay sina Harland at Lucas. Tinangka ni Lucas na tutukan ng baril si Harland para piliting magsabi ng totoo, at dito inamin ni Harland na siya ang lolo ni Lucas. Hindi ito agad pinaniwalaan ni Lucas. Nang agawin ni Harland ang baril, sinabi niyang wala naman itong bala kung talagang nais siyang patayin. Nagpalitan sila ng mabibigat na salita, tinawag siyang mamamatay tao ni Lucas, ngunit iginiit ni Harland na pareho lang sila. Dahil sa galit ni Lucas, sinabi niyang mas mabuting magpakamatay na lang si Harland, kaya't sinampal siya nito. Sa gabing iyon, umiwas sa isang tribong Indian at nakahuli ng kuneho para kainin. Hinarap ni Wood si Lawrence Stilwell, na iginiit na dapat mahuli si Harland Rust dahil sa pagpatay sa 3 lalaki upang matulungan si Lucas makatakas. Ipinag-utos ni Stilwell na isama ni Wood si Dick Miller bilang karagdagang kasama sa halip na si Drum lang. Pinuri rin ni Stilwell si Wood sa kakaibang estilo nito sa paghuli ng mga kriminal at ipinahayag ang matinding hangaring mahuli si Harland. Kinabukasan, nagtangkang tumakas si Lucas, ngunit nahuli agad ni Harland. Dahil sa pagkadismaya, isiniwalat ni Harland ang brutal na katotohanan tungkol sa bitay upang ipakita ang panganib na kinakaharap ni Lucas. Nang tanungin kung bakit siya nagmamalasakit, iginiit ni Harland na walang ibang handang ipaglaban si Lucas gaya niya. Sa huli, natahimik si Lucas at napagtantong totoo ang sinabi, walang ibang tunay na kakampi sa kanya kundi si Harland. Pumunta sina Wood, Drum, at Miller sa Hyattsville upang tingnan ang bangkay ng sheriff. Nagpatuloy sa pagtaka sina Lucas at Harland. Nang tanungin ang plano, sinabi ni Harland na may tutulong sa kanilang tumawid patungong Mexico, kung saan ligtas sila mula sa batas. Tutol si Lucas dahil wala na ang kanyang kapatid, ngunit ipinaalala ni Harland na kaunti na lang ang kanilang pagpipilian at dapat pagtuunan ng pansin ang patuloy na buhay. Sa Ellsworth, Kansas, dinala ni Fenton Preacher lang ang isang tulisan na ibabalik sa Missouri para bitayin. Binigyan siya ng sheriff ng telegrama tungkol sa patong na $1,000 kay Harland Rust. Sa mayabang na tono, sinabi ni Preacher na ang masasama ang siyang nagpapasustento sa kanya. Atchison, Wyoming. Pumunta sina Wood, Drum, at Miller sa bukirin ng magkapatid na sina Boone at Cleet LaFontaine, at inalok sila ng $200 kapalit ng pagsama sa paghahanap kina Harland at Lucas. Natulog si Preacher sa isang saloon at nakasama ang isa sa mga babae roon, si Abigail. Sa unay maayos ang pakikitungo ni Abigail sa kanya, ngunit natakot ito nang simulan niyang ikwento ang kanyang nakaraan bilang isang bounty hunter. Dumating sina Harland at Lucas sa isang kubo,
kung saan nakilala nila ang dalawang trapper. Sa unay maayos ang pakikitungo ng mga ito, ngunit nadiskubre ni Lucas na sila ay mga bounty hunter matapos makita ang wanted poster na may pangalan nila. Nagkaroon ng sagupaan, tinutukan si Lucas ng baril, ngunit tinutukan ni Harland ng kutsilyo ang isa, at napatay niya ang dalawa sa laban. Nabigla si Lucas sa karahasan at nagnanais ng umuwi, ngunit ipinaalala ni Harland na hindi na siya bata at kailangan niyang tanggapin ang bago niyang realidad. Umalis silang muli, takot na baka may nakarinig sa putukan. Dinalaw ni Wood at ng kanyang mga tauhan si Evelyn Bassett upang magtanong tungkol kay Lucas. Si Harland Rust ay kapatid ni Evelyn at lolo ni Lucas at inilantad niya ito upang mailigtas ang bata. Bagaman pinaalis ni Evelyn si Wood, sinabi niya bago ito umalis na hindi palaging marahas si Harland at na hindi ito lubos na kilala ni Wood. Sa gilid ng bangin, nakita ni Harland at Lucas ang mga Kiowa na nagra-raid, kaya't pinili nilang umiwas. Pagdating sa Lawson County, sinubukang magpadala ni Lucas ng liham, ngunit pinigilan siya ni Harland dahil delikado ito. Nagreklamo si Lucas sa pakikitungo sa kanya, ngunit iginiit ni Harland na hindi siya ama kundi tagapagbantay lamang. Sa bayan, napanood ni Lucas ang mabagal at masakit na bitay ng isang lalaki, isang babala mula kay Harland. Sa takot, lumayo si Lucas at nasalubong si Harland na may dalang aso. Umalis silang magkasama. Naglalakbay si Preacher sa buong magdamag, papunta upang hanapin si Harland. Gayon din si Wood at ang kanyang mga kasamahan. Samantala, pinapanood ni Harland si Lucas habang naglalaro ito kasama ang aso. Nakita ni Wood at ng kanyang grupo ang mga bangkay ng dalawang trapper na mga bounty hunter din. Habang nakaupo sa tabi ng apoy, ikinuwento ni Lucas ang karanasang pag-aalaga sa kanyang inang maisakit noong siya ay 10 taong gulang pa lamang, hanggang sa ito'y pumanaw. Hindi na maalala ng kapatid niyang si Jacob ang kanilang ina dahil masyado pa itong bata noon. Tinanong ni Lucas si Harland kung bakit siya puno ng galit. Ikinuwento ni Harland na galing siya sa Chicago at dating namuhay ng marangal, pero nang kunin ng bangko ang kanyang lupa, nagsimula siyang magnakaw at mamuhay ng mag-isa. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makipag-ayos sa anak niyang babae na kalauna ay nagkasakit. Anya, may mga bagay sa buhay na hindi mo na maibabalik. Patuloy na sinusundan ni Preacher ang dalawa. Samantala, sa Lawson County, kumalat na ang balita tungkol sa patong sa ulo. Habang nakaupo sa tabi ng apoy, ikinuwento ni Lucas ang karanasang pag-aalaga sa kanyang inang maisakit noong siya ay 10 taong gulang pa lamang, hanggang sa ito'y pumanaw. Hindi na maalala ng kapatid niyang si Jacob ang kanilang ina dahil masyado pa itong bata noon. Tinanong ni Lucas si Harland kung bakit siya puno ng galit. Ikinuwento ni Harland na galing siya sa Chicago at dating namuhay ng marangal, pero nang kunin ng bangko ang kanyang lupa, nagsimula siyang magnakaw at mamuhay ng mag-isa. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makipag-ayos sa anak niyang babae na kalauna ay nagkasakit. Anya, may mga bagay sa buhay na hindi mo na maibabalik. Naglakbay si Wood patungong Lawson County. Sa tindahan, tinanong niya ang may-ari kung may mas mahabang abot na baril. Ngunit sa halip ay iniabot sa kanya ang isang telegrama mula kay Stilwell na nagsasabing patay na ang kanyang anak. Tahimik na tinanggap ni Wood ang balita. Dumating sina Harland at Lucas sa Rio Arion, New Mexico. Nawalan ng malay si Lucas dahil sa sakit, kaya't agad siyang isinakay ni Harland sa kabayo upang makahanap ng tulong. Sa kabutihang palad, nakatagpo sila ng karawan ng mga biyahero na tumulong sa kanila. Habang nagpapagaling, paulit-ulit na tinatawag ni Lucas ang kanyang ina. Nagkampo sina Wood at ang kanyang grupo. Tumangging kumain si Wood habang ipinaliwanag niya kung saan dadaan si Harland
para kumuha ng suplay bago tumungo sa Mexico. Ikinuwento niya kay Drom ang tungkol kay Tom Bell, isang kriminal na binitay, at iginiit na walang gantimpala o langit na naghihintay sa mga tulad nito. Sa dulo, ibinunyag ni Wood ang kanyang hinanakit na kahit ang anak niyang si Drom na namatay sa murang edad ay hindi nagkamit ng kapayapaan matapos ang pagdurusa nito. Napanaginipan ni Lucas ang kanyang ina bago siya biglang magising, wala na ang kanyang sakit. Sinabi sa kanya ni Harland na halos 1.5 araw siyang walang malay. Natagpuan ni Preacher ang tahanan ni Chunk Bowder, kung saan dati ring nagtangkang tumuloy sina Harland at Lucas. Matapos makakain at makakuha ng ilang impormasyon mula sa kanya, niligawan niya ang malungkot na biyuda bago umalis. Nahuli sina Harland at Lucas ng 2 lalaki, ngunit nakatakas matapos ang putukan, bagamat sugatan si Harland at naiwan nila ang kanilang mga gamit. Sa gabi, isiniwalat ni Harland ang tungkol sa kanyang nakaraang pamilya, isang anak na lalaki na namatay sa bukid, at asawang nagpakamatay matapos mawalan ng lupa. Nagpahayag si Lucas ng matinding lungkot at pagkalito sa kanyang buhay, habang inamin ni Harland na di na niya matandaan kung ilang tao na ang kanyang napatay. Dumating si Preacher sa lugar kung saan nabigo ang 2 bounty hunter na hulihin si Harland. Nang ayaw magsalita ng mga ito, pinatay niya ang mas bata matapos siyang tutukan ng baril. Ibinunyag ng mas matanda na tumungo sina Harland at Lucas sa Dawes Pass at kalahating araw lamang ang layo nila. Umalis si Preacher matapos sabihing, "Pagpalain ka ng Diyos." Habang nagpapahinga si Harland, hinarap ni Lucas ang mga Kiowa at naibenta ang kanilang baril kapalit ng kabayo. Sa kabutihang palad, pumayag ang mga Kiowa at tinawag siyang kakaibang bata. Ginamit nila ang kabayo papuntang Mosquero. Naiwan si Harland sa bar habang si Lucas ay naghahanap ng doktor, ngunit natuklasan niyang naroon ang mga taong pumatay sa mga Kiowa. Habang pinag-uusapan ng mga ito ang bounty ni Harland, dumating si Wood upang arestuhin siya, at pati si Lucas ay nahuli na rin. Habang nagkakaroon ng tensyon, biglang dumating si Preacher at binaril sa likod si Cleet, agad itong napatay. Sa loob ng saloon, nagsimula ang putukan na nauwi sa pagkamatay ni na Blackburn at ng iba pang bounty hunters, pagkasugat ni Drom, at lalo pang pagkakasugat ni Harland. Ipinadala ni Wood si Miller para habulin sina Harland at Lucas, ngunit pinabagsak siya ni Preacher mula sa kanyang kabayo at nasugatan. Hinabol ni Preacher sina Harland at Lucas, na pilit inaalalayan ang sugatang si Harland. Natagpuan sila ni Preacher at binaril si Harland sa dibdib bago sinunggaban si Lucas. Dumating si Wood at inutusan si Preacher na pakawalan ang bata, ngunit tumanggi ito at bumaril kay Wood. Sa kaguluhan, binaril ni Harland si Preacher sa likod, at habang gumagapang ito, tuluyan siyang pinaslang ni Harland sa pamamagitan ng isang putok sa ulo. Inalok ni Harland si Wood ng kasunduan na susuko siya kapalit ng kalayaan ni Lucas, ngunit tumanggi si Wood. Nagalit si Harland at tinanong kung nasaan ang hustisya kung paparusahan ang isang bata sa isang aksidente. Nang tanungin niya si Wood kung may anak ito, tila naapektuhan si Wood. Hinimok ni Harland na bigyan si Lucas ng isa pang pagkakataon. Sa huli, inutusan ni Harland si Lucas na tumakas at hanapin si Anselmo upang makatawid patungong Mexico, kung saan naghihintay ang kanyang tiyahing si Evelyn. Bago maghiwalay, pinaalalahanan ni Harland si Lucas na huwag umiyak at pinayuhang piliin kung sino siya bilang lalaki. Pinahalagahan ni Wood ang ginawa ni Harland sa pagliligtas sa kanyang buhay. Inaresto ni Wood si Harland, ngunit sa halip na ibunyag ang totoo, nagsinungaling siya kay Stilwell at sinabing nahulog si Lucas sa bangin habang tumatakas. Nakipagkita si Lucas kay Anselmo at ipinakilala ang sarili bilang Lucas Rust, gamit ang apelyido ng kanyang lolo.
Umalis si Stilwell kasama sina Harland at mga deputy habang piniling mag-isa ni Wood na umuwi. Bago maghiwalay, nagkaroon sila ni Harland ng tahimik na sandali ng pag-unawa. Pagdating sa bahay, nadatnan ni Wood na wala na ang kanyang asawa, na tila hindi na kinaya ang kanilang pagkalugmok sa dalamhati at ang pagiging mailap ni Wood. Kinalagad palabas ng kanyang selda si Harland sa Hyattsville, ang bitayan na orihinal na para kay Lucas, ngayon ay para na sa kanya. Habang nakatayo na siya sa ilalim ng lubid, namatay si Harland. Ayaw ni Stilwell na magkaroon ng kaguluhan o tanong-tanong, kaya inutusan niya ang mga deputy na patayin siya ulit at isabit pa rin ang patay na katawan ni Harland. Sinunod nila ito. Sinalubong si Lucas ni Evelyn, na sa huli ay siyang nagplano ng pagtakas niya, kasama ang kapatid niyang si Harland. Pareho nilang alam na maaaring mauwi ito sa kamatayan ni Harland, sa ayaw man nila o sa gusto. Muling nagkita sina Lucas at ang kanyang kapatid na si Jacob, na agad dumakbo at niyakap siya.